1 year and 2 months na kami ng boyfriend ko at nagkaroon kami ng issue. One time kasi na nagbibideo call kami, hindi ko alam na naka-screen record siya. Ngayon ay nanghiram ako ng charger sa tatay ko para hindi malobat habang ka-video call ko siya. Yung tatay ko nagalit sa akin kasi napabayaan ko yung kanin sa kaldero at napanis. So dun siya naghuhugas sa kwarto ko kasi may lababo doon. Wala akong branon at nakasando lang ako kasi para fresh sa pakiramdam ko. Pumasok dun yung tatay ko. Ang ginawa ko, nagkumot ako kasi ganun nga yung itsura ko. Yung boyfriend ko may napansin na gumagalaw daw yung balakang ko at binababoy daw ako ng tatay ko. Sinasabi ko naman sa kanya na hindi yun totoo at malabong ganun ako ng tatay ko. Dahil hindi siya naniniwala ay nagsinungaling na ako. Sinabi kong may kasalanan yung tatay ko kahit wala naman para lang tumigil na siya. Pero hindi pala. Lagi pa rin niyang inuungkat ang nangyari hanggang sa nag-aaway na kami. Laging ganun at nai-stress na ako para na akong nasasakal sa kanya. Ano ba yung dapat kong gawin? Sana'y mabasa at mabigyan ako ng payo. Kasi naguguluhan na ako. Letter sender, Ana. Grabe kang bata, ang sarap mong kaltukan. Para lang hindi kayo mag-away ng jowa mo, ginawan mo ng kwento ang ama mo. Diyos ko, nakakaawa naman yung tatay mo, Neng. Imbes na magalit ka sa jowa mong marumi ang isip, pinanindigan mo na lang na mayroong ginagawa sa ang ama mo kahit wala. Sa palagay mo, yung ganyang klase ng lalaki, titigil yan. Neng, lalong kikitid yan. Kala mo kasiraan lang ng ama mo, Neng, pati ikaw damay. Jowa mo palang makitid na mag-isip, papanindigan mo yan. Nakakahiyang mag-confess sa ama mo ng ganyan mong problema. Pero kailangan mong linisin ang pangalan ng ama mo bago pa makarating sa iba yung kasinungalingan mo.